Sound check. Magandang hapon Pilipinas, hello world, Diyos marahay na hapon Bicolandia. Welcome sa day 2 ng inyong paborito, ang Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ang Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa, patuloy ang ating mga matchups dito sa District 3. Matapos ang unang game kung saan nagwagi ang Timasalang kontra sa Koponan ng Uson, ay nandito pa rin tayo sa Kawayan Municipal Plaza para naman sa ating pangalawang matchup. Ayan, ang laban ng mga taga-Placer at nitong mga home team. Ay hindi, ito pala yung mga taga-Katayngan. Yun. Kaya pasalamat po tayo kay Mayor Edgar S. Condor for allowing us to be here sa kanilang napakagandang venue. Ayan, ang Katayngan ay nanalo sa ating opening game kagabi. And they're hoping na masukit ang pangalawang panalo kontra nga dito sa mga taga-Placer. Tutukan po ninyo ang ating laro. Ako po si Kapak Morgan. Yes, I'm Coach Paul Sepe. Will be your basketball analyst ngayong hapon. So, as you can see, yung mga players partner nasa sa court na, no? May konting delay lang tayo because of some issues, no? But kung makikita mo, binigyan ng technical free throw itong mga taga-Placer because of the na late po itong mga taga-Katayngan doon sa kanilang schedule. Oo, grabe. That's why. Ganun tayo dito kahigpit sa Ako Bicol Cup. Talagang mahigpit tayo pagdating sa oras. Sabi ng mga taga-Katayngan, masyado daw kasing maulan. Oo naman, naunawaan naman natin yun. Talagang grabe yung ulan kanina. But right now, eto na. Nag-uumpisa na po at unang nakabuslo ang mga taga-Placer. At eto, hindi umabot yung tira ni Galvez for Katayngan. And right now, eto na naman, executing the play is Placer. Unang buslo nitong si Tarosa from the 3-point line, pero wala. At nandun naman yung kanyang kakampi na si Kabahog to save the day. At eto na, pumaporma na ang mga Katayngan. Cinco Flores. Binigay kay number 10. Cinco Flores thinking of 3. Wala. And the ball went out of bounds. Same ball pa rin. Partner, ito, kung mapansin mo, ito si Cinco Flores. Maganda ang pinakita nito, partner, their last game. Sa ating kagabi. Opening game, kontra Kawayan, partner. And yun nga, nandito na rin yung kanilang best player kagabi na si Roel Bergantin. Yes, partner, ito nga si Bergantin. That game, partner, 82-65 against that. Mamaya makikita nyo din yung maglalaro yung nakalaban nila kagabi, yung Kawayan, partner. Itong si Bergantin. 12 points, 8 assists, and 8 rebounds on that game, partner. Oo, siya yung kauna-unahang kasurok, best player of the game natin. Dito sa Masbate. Dito sa Masbate leg. Okay, and we're waiting for the officials to give the ball dito sa mga taga-Katayngan. And Bergantin inbounding. Binigay kay Cinco Flores. Cinco Flores, binabantayan ni Endrina. And right now, it's number 10, si Yanson. Balik kay Cinco Flores. Binigay sa kabila kay Bergantin. And scoring his first bucket of the ball game. His first 2 points, ito ni Bergantin. So, medyo titingnan natin, partner, ang magiging performance ito. Kasi mga walang warm-up ito, partner. Talagang pagdating nila, talagang sabak agad dito sa ating laro. In the meantime, number 40 missing. That's Kenneth Job Brillo. At nandito na ang possession sa mga nakaputi. Ang mga taga-Katayngan. Cinco Flores swings it to Yanson. Pero Yanson, hindi niya namalayan na nakaapak yung kanyang paa sa sideline. Yes, partner, that's second turnover on the part of Katayngan on this game. Ayan, Endrina to Taroso. Tarosa rather. Falling away. Mintis pa rin yung pangalawang attempt niya. This guy is an MVP sa Sisape noong 2022. I'm talking about this big guy standing at 6'2". Itong si Giselle Tarosa. Yes, partner. So maganda ang experience ito, partner, coming into this game. Itong si Tarosa. Played for University of Cebu, I think, partner. Yes, yeah. Totoo yan. Player siya dati ng University of Cebu. At yun na nga, noong 2022, naging siyang MVP ng Sisape. And Murillo working his way inside. Kabahog finishes.
Good pass on the part of Brillo. Brillo to Cabahog. That's the 4th point of Cabahog dito sa ating laro. Oo, nakakaapat na kaagad itong si Cabahog. And that's a short one from Yanson. Pero mananatili ang bola sa mga nakaputi ang mga taga-Katingan. Galvez trying to penetrate the defense pero wala, naagaw. At ayun, naagaw din ni Cinco Flores. Balik sa kanila ang bola pero nahirapan si number 17 doon. Nice dish on the part of Bergantin to Galvez. That's his first 2-pointer of the ball game. Ito, extended zone din ang pinapakitang depensa nitong Katingan. Another steal, good steal on the part of Yanson. And a miss what a layup, sorry partner. miss. At nandun si Endrina to get the rebound. This is at to Tarosa. Tarosa penetrating and nakakuha pa ng foul. That's his first bucket of the ball game. Good recognition on the part of Tarosa, partner. Alam niya yung mga jump shot niya hindi pa pumapasok. Sabi Good niya, for him. ilalapit ko to, sabi niya. Atakihin ko yung basket na yan. And that's the result of the aggressiveness of dito ni Giselle Tarosa. Tama. An end one play for him. Let's see kung makukompleto niya ang 3-point play. Meron tayong 6:15 sa clock. So, pasok ang bonus shot for Tarosa. Nabanti po ng 6 dito itong mga taga-Placer. Oo, no wonder kasi maaga sila dito sa court at talagang nakapag-warm up ng maigi. Samantalang itong mga taga-Katingan medyo na late. In the meantime, Legazpi missing on that one mula sa baseline. Nakuha ni Bergantin working it out against the number 7 guy na si Gallego. Napunta kay Cinco Flores sa kabila. Ang bola, missed 3-point shot. And battling for the rebound is Cabahog and Legazpi. And Cabahog gets the ball for Placer. That's the first foul of Legazpi, partner. Oo, natawagan pa doon ng foul si Legazpi after they battled for the rebound. Right now, it's Endrina. Binigay kay Tarosa. Tarosa naman, nakita si Cabahog na pumuposte pero mukhang masyadong mataas yung... Masyado batas. Oo, yung pasang yon. And very steady din yung depensa na pinapakita nitong mga taga-Katingan, partner dito. Oo. Kumusta naman kaya yung kumpiyansa nila after winning last night sa ating Siguro, partner, madadala yun. That composure, madadala nila yun. But again, sabi nga natin, medyo ang pagkakaiba lang dito is, yun nga, dito walang warm-up, partner. Itong game na ito. So, tingnan natin kung maka-adjust sila dito sa first quarter. Anyway, itong si number 41 na si Endrina nails a 3-point bomb kanina. So, sinubukan naman sana ni Cinco Flores na bawiin yun pero wala. At nandito na ngayon sa mga naka-light blue na naman ang bola, mga taga-Placer. Endrina trying to do a back-to-back buckets pero wala. Pero nandun si Cabahog to save the day. Good backs out on the part of Cabahog, rebound and plus a putback. 6 na puntos na ito. Si Cabahog? Oo, dito partner sa ating game. And a steal pa, muntik na. So this is a do-it-all guy, partner, for Team Placer. Itong si Cabahog. Dapat kung titingnan mo naman, napaka-bulky. Talagang May katawan talaga. Oo, may katawan talaga. May muscle. But again, May sabi, height. Oo, may height. But sabi nga natin, itong counterpart niya dito sa Katingan, itong mga taga-Katingan, this is a team coming from a win, partner. Kaya yung composure, yung momentum nandito sa kampunan na ito. So titingnan natin kung paano sila makakabalik dito kasi sabi nga natin medyo na late, medyo yun kasi yun yung mga factors na titingnan natin. Pag hindi ka kasi medyo na lose May it up, psychological effect yun may psychological effect. That's why look at that point, partner, 4 na puntos pa lang na ibubuslo sa team nitong Katingan. While sa kabila naman talagang namimiesta na itong si Cabahog sa ilalim. Ayan, 15 po ang score ng mga taga-Placer. Samantala, itong mga taga-Katingan ay mayroong 4 na puntos at 4 minutes and 37 seconds remaining. Ito po ang Ako Bicol Cup Masbate, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Habang na kasunod pa, once again, kasama niyo po si Matt Morgan and Coach Paul Sepe. Right now, it's ayan, si Bergantin nasa baseline, umikot.
fading away, and look at that shot. Medyo nagdalawang isip pa siya doon kung ipapasa niya o ititira niya. Sabi niya, I'm gonna shoot kasi wala akong mapasahan. And that's a good one for Roel Bergantin. Endrina to Brillo. Brillo, nakita naman sa kabila. Itong si number 7, si Gallego. Tarosa will try it from the outside. Wala pa rin. Cinco Flores with the dribble and a foul committed by Gallego. John Peter Gallego. That's the first personal. And the second team foul of Team Placer, partner. Galvex in the middle. Tumira ng 3-point shot. Wala. And yun! Sabi niya, ganito ang pagtira, partner. Sabi ni Cinco Flores. Making a 3. Oo, Cinco Flores, very steady for his team, partner. Oo. Also played for University of Cebu, partner. Itong si Cinco Flores. Oo. Ayan, transition play, 3 against 1. Cinco Flores finishing using the board. Walang nagawa doon yung depensa, no? Kasi mag-isa lang doon si Adrina. Gallego. Mali ang napasahan. Cinco Flores. Lead pass to Legaspi pero cannot handle that one. Nakuha ni Cabahog. At lead pass din for Brillo. Brillo sidestepping and making the shot. First 2 points on Brillo. Stand corrected, partner. Ito pa lang si Cinco Flores. Played for UB Green Lantern, partner. Oh. University of Visayas. Nakakali tayo sa basa doon. Anyway, nabitawan ni Legaspi doon ang pasa. Now Cinco Flores gives it to Bergantin. Bergantin thinking of 3. Binigay sa ilalim kay Legaspi. Legaspi almost traveled there. Galvez working it out. Wala! Rebound, Brillo. Brillo now bringing the ball down. What a big man who can dribble. At ayan, binigay Umasa pa. kay Tarosa. Mukhang siya ang do-it-all guy this time. Oo, kasi napapailin siya. Humihingi ng sub kasi grabe yung ginagawa nito ni Brillo. In the meantime, Bergantin missing pero nandun si Legaspi to clean the mess. Sa first 2 points also, Legaspi sa ating laro, partner, for Oo. Team Katayngan. Unti-unti nang nakakahabol itong mga Katayngan. 13-19. Endrina, binigay. Swings it to Gallego. Gallego fires. And short on that one. Ito na si Cinco Flores. Galing kay Legaspi. Cinco Flores, dire-diretso. Binigay kay Gallego Jr. Gallego Jr. missing. And Cinco Flores trying to battle for the rebound against Endrina. Pero sabi ng referee, last shot mo, pare koy. Okay, we have substitutions now, Sa platoon coach. substitution, partner, on the part of Team Placer. Talagang yung 5. Yung dalawang gwardiya, pinalitan si Endrina and Gallego for Endrina, Palencia oh. and wait lang, hinanap ko. Excalona, yon. Excalona, mic test. Oo. Check. Talagang hindi lang yung dalawang guard, partner, pati yung nasa ilalim. Talagang pinalitan nila lahat. Oo. Platoon substitution for Team Placer. Butuhan is now inside the ball game, yung tallest Manila, number 4 for Placer. So Bolano. Samantalang yung Katayngan, ito yung same 5 kanina ng start natin. Pero meron na silang mga tao dito sa bench. Okay, Bergantin. And nice and easy for the best player of the ball game kagabi, Roel Bergantin. Again, who scored 12 points and 8 rebounds, 8 assists. Escalona. Binigay sa corner. Oh! What a shot from Palencia. That's his first triple. Kanina pinapag-practicean niya yan sa warm-up. Talagang kuhang-kuha niya kahit dito sa ball game. So That's nice. Kobe Christian Palencia, partner. Maganda talaga yung nakakapag-warm up ka. But now, Palencia all alone. And that's another bucket for Palencia. Meron na siyang 5 puntos dito. Kakapasok pa lang. The big guy dribbling and bringing the ball down. Gallego Jr. missing after that effort mula kay Galvez of bringing the ball down. Now, Bergantin
Binigay kay Cinco Flores to Galvez using the board. Walang nagawa doon si Escalona but tiningala na lang yung tirang yon. Good find on the part of Cinco Flores on finding his body, Galvez. And there you go, Escalona with that mid-range jumper to end our first quarter action dito po sa ating laban ng Placer at ng Katayngan. Battle dito sa District 3 ng ating Ako Bicol Cup Masbate Day 2. Kasama niyo po ako, si Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. And what do you think, Coach? Yes, partner. Sa tingin mo nakaka-adjust ba itong mga Katayngan coming from a win and sa ngayon sabi nga natin na medyo na late sila. Pero what do you think? Yes, partner, sabi nga natin, yun talaga, pag basketball player ka kasi yung warm-up napaka-importante nun. But again, right now, they're picking up their pace. Partner, kanina, medyo early going sa ating first quarter. Medyo umaalat nung pinawisan na. Medyo maganda na yung runs itong mga taga-Katayngan. The courtesy of Bergantin and Cinco Flores and also their big guy, Galvez. But again, for Team Placer naman, good start on their part, partner. Yung first unit nila maganda and pinalitan nitong second unit, partner. Maganda ang pinapakita nitong dalawang guards na sinasabi mo nga na si Palencia at Escalona, partner. Palencia hitting the 3 kanina sa pagpasok and then all alone for another bucket, so kaya meron na siyang 5. So kaya nakaalago na naman itong mga taga Placer ng 9 na puntos kontra dito sa mga nakaputi. Ito yung mga performer natin na leading scorers natin nung first quarter. We have Tarosa and Cabahog respectively with 6 points, partner, for Team Placer. At sa kabila naman, we have Bergantin with 6 points also. Okay, so here we go. Another shot from Bergantin pero short. Pero nandun si Legaspi to clean up the mess. Right now, Escalona bringing the ball down for Placer and setting the play. Gustong ibigay sa high post kay Butuhan pero he opted to pass it sa corner kay number 16 guy na si Castro pero wala, mintas yung tira. Now Cinco Flores finds, what a beautiful play! Cinco Flores good pass to Diego Jr. and Legaspi finishing using the board. Ito yung tinitingnan ko, partner, dito sa 5 ito for Team Katayngan. Talagang very unselfish, partner, itong nung last game yun na napansin ko. In the likes of Cinco Flores and also Gallego Jr., partner. Talagang pag may open na teammate, talagang ibibigay nila yan. But again, pag sila naman ang drive at talagang nakakita sila ng butas, sila talaga ang nagka-capitalize din, partner. So yun ang maganda for this team. That's why they came with a win on that first game. So kung tinatanong mo ko kanina kung naka-adjust na ba, ayun na yung sagot. Medyo naka-adjust na sila as a team, partner. Oo, kaya nga meron na lamang 5 kalamangan itong mga taga-Placer, 26-21. So unti-unti na rin nakakahabol itong mga taga-Katayngan. At 9 minutes, wala pang 1 minuto yung nakukonsumo natin dito sa ating second quarter. Nagpalit sila ng depensa, 1-2-2 ang pinapakita nitong Katayngan. Number 13 guy is inside, Christian Bolano. Valencia missing mula sa wing. Castro binigay kay number 13, yun na nga si Christian Bolano. And first 2 points, first 2-pointer for Bolano. Medyo mahirap yung tirang yun, no, partner? Bergantin and a floater. Wala. Humihingi ng foul pero wala, sabi ng referee. Now Castro to Escalano. Escalano finishing with the right using the board. That's how you finish a pass break, partner. Passes. Talaga pag may tumatakbo na sa unahan, ibigay mo na yan. Tama. Huwag ka na magdalawang isip. In the meantime, Gallego missing. And so as Galvez for Katayngan. Now, nasa mga taga-Placer ang bola. Bolano, Tuhan, hitting a 3 from the corner. Is the biggest guy on the floor right now. That's the second triple as a team, partner nitong Team Placer, and that's first on Butuhan. Bergantin to Cinco Flores. Cinco Flores thinking of 3. Pero nakita si Bergantin, balik sa kanya yung bola. To Cinco Flores.
So it's a two-man game. Wala. Na-rebound ni Bergantin. And there you go with the bucket. Nako, walang bumax out doon on the Oo. part of Team Placer kay Bergantin. Ito si Palencia, nakatingin lang dun sa bola, partner, on that play. At saka dalawa lang yung nakahawak ng bola on that sequence or on that play. Botuhan. Merong whistle ang referee. Tinawagan ang number 23. That's a holding foul. Si Legaspi. Holding foul. By the way, coach, itong Placer talagang hindi rin mababasta-basta natin na team dahil this is being coached by Edsel S. Vallena, Yes. who was once a player in CPG ng Bohol Dolphins. Yes, At saka 32 years na din itong nagko-coach itong So, si season Coach coach Edsel. ito. Oh, season coach na itong si Coach Edsel Vallena. Kasama pa dyan yung kanyang staff na sina Mamil Larobes and Elni Esorango. Right now, Legaspi nasa free throw line. You can hear the ringing of the bells mula dito. Legaspi missing the first one. Tingnan natin yung pangalawa kung maipapasok na niya. Ganun pa rin. Bolano for the rebound. And now Palencia with the ball. Naghanap ng mapapasahan. Nakita si Castro. Castro, balik kay Palencia. Palencia now to Butuhan. Butuhan! Nakita naman si Bolano sa gitna. What a nice entry pass mula sa big man. And meron tayong report mula sa ating courtside reporter na si Miss Barbie Floriano. Miss Barbie, pasok! Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul. We are now on our second game of the second day of Ako Bicol Cup Masbate. Nakuha ng Team Kataingan ang kanilang unang panalo kagabi during our opening game. Bagaman ay nahuli ang kanilang pagdating sa hardcourt na muntik pang magresulta sa Placer na ma-win by default. Atin ring nakikita na undermen ang Team Kataingan sa matchup na ito with only 9-man rotation. Samantala, nakapanayam ko si Coach Edsel ng Team Placer at nakita niyang napaka-solid nga ng team play kagabi ng Kataingan kaya pinalalahanan niya ang kanyang players na mag-focus sa depensa at magkaroon ng malakas na teamwork. Ito na muna ang latest mula sa courtside. Back to the panel. Yan, maraming salamat, Miss Barbie Floriano. In the meantime, Escalano hitting a corner 3 for Placer. At ngayon, nasa mga Kataingan ang bola. Galvez, gaganti sana pero miss. Na-rebound ngayon, Butuhan, binigay kay Bolano. Bolano now, letting the ball or passing it to Castro now. It's Valencia with the ball. Escalano. Nasa unahan niya si Cinco Flores. Escalano, what a dish! And what a finish for Bolano. Nice play on that one for Placer. Good pass on the part of Escalano. Ina-anticipate kasi na nila partner yung corner shot nito. Yung pagpunta ni Palencia sa corner, talaga yun ang in-anticipate nila kaya bumuka yung depensa. Tama. Oy, nakakailan na ba tong si Bolano? I think nakaka 6 points na din. But good thing on the other end, nakabasket naman itong si Galvez partner. Plus and 1. Yun na siguro talaga dapat ang gawin ng mga Kataingan every time na mag-score ang Placer. Since nag-aabol sila, kailangan double time na sila. Oo, partner. Dito pa lang sa second quarter. Let's see kung maipapasok itong bonus shot no, coach? Yes, bonus shot on the part of Galvez. Okay, a 3-point play opportunity at walang sablay o walang sabit sa ring yung tirang yun ni Galvez. 7 points na ito si Galvez dito sa ating laro. So pagpapahingahan muna partner itong starters nitong Kataingan. itong dalawang guard na si Cinco Flores at si Bergantin. Missed corner 3 for Castro pero nandun si Bolano pero nahirapan din sa depensa nitong ni Galvez at saka ni itong si Pipito, no? Number 20, tama? Yes, partner. Oo. Ayun, good entry pass na naman. Hindi lang makuha nito ni Galvez, partner, on that play. And Butuan for the rebound. Now Bolano has it. And maganda na namang play. Napakaganda ng mga entry pass na pinapakita nitong mga taga-Placer.
At talagang in effect itong si Bulano, Yes, Christian Pat. Bulano. Yan, a good and selfish play on the part of Palencia partner that play. And again, isa din. Ito yun din. Oo, Yung gumante. bawi. Gumante. Yung sinasabi natin, itong si Gallego Jr. Once he drives partner, so talagang aabangan mo yung pass partner. Oo. So meron din kaming version 'yan, sabi ni Gallego. Castro, pabutuhan. Escalano, walang tira. Castro, ang ganda ng rotation ng bola. Butuhan! Almost making that one. Pero Sayang yun. Gandang ball movement on the Oo. part of Placer. short yung tira. Pepito. And Yanson will try to hit the three. Wala. And number 17 guy, Viralio, trying to save it pero wala. It went out of bounds kaya mapupunta ang bola sa mga taga-Placer. Magandang hapon kay Mr. Mac Villanueva. Mamaya na kita i-chat ha. Medyo busy pa ang inyong paglingkod. Okay. And shout out nga pala kay Coach Wawi Vista. Coach Wawi Vista ng Bicol College. Ayan, nanonood din sa atin. Maraming salamat Coach Wawi Vista. Kasama ko dati sa varsity nung kami naglalaro pa sa AUL Stallion. Ngayon Ayun. UST na. Yung mga kapano, those were the days. Circa 90. Sinabi mo, Kap, yung dating pangalan na paghalata tuloy sa edad. Dapat UST na lang eh. Kaya nga eh. Yun na yung But again, yan po, hello po sa inyo. Happy viewing po sa lahat na nanonood sa atin, no? Sa ating mga social media platform. napapanood tayo sa Rep Saldico Facebook page, Ako Bicol Party List Facebook page, sa Ako Bicol Online TV. At sa YouTube channel natin, Ako Bicol. Paki-follow or paki-subscribe na din po sa mga social media outlets na yan. Ayan, Valencia missing sa right corner. And in transition ngayon, ang mga Katayngan. Wala yung tira ni Yanson pero napunta uli sa kanya yung bola. Binigay kay Versales. Nice drop. Oh, that's Viralio rather. Sorry. Viralio, his first two-pointer if I'm not mistaken. Yes, coming off the bench. So tumutulong na din itong mga bench player nitong team Katayngan dito, partner. So lamang ng 8 dito. Abanti ng 8 itong mga taga-Placer. Escalano, what a pass! Good pass, good find. For Butuhan. That's the 5th point of Butuan in this game. And grabe yung pinapakita nito ni Escalano, partner. Bastos yung pasang yun. Hindi nirespeto yung mga nasa gitna na depensa. Castro now to Palencia. Palencia, balik kay Castro. Castro, walang magandang tira. Binigay kay Escalano. Escalano, hesitation. Balik sa kanyang bola. Uy, mahirap yun for 5'8" guy. Ayan, easy finish on the part of Gallego Jr. Mula kay Yanson for Katayngan. And now, it's the biggest man on the floor trying to bring the ball down. Binigay kay Escalano. Escalano now. Sa corner naman, Palencia. Open for 3 pero nagdalawang isip. Balik kay Escalano. Escalano drives. Trying to dish it to Bulano pero Bulano wasn't too ready for that one. At eto, meron na namang Platoon substitution na Platoon naman. substitution. Oo, partner. Pasok na naman yung first 5 kanina. Oo, so balik sina Brillo, Tarosa, Cabahog, and etong si Gallego and Edrina. By the way, we have Gallego sa Placer and we have Gallego Jr. para naman sa Yes, sa partner. So ito Katayngan. talaga siguro ang game plan nito ni Coach Edsel, partner. Para hindi mapagod yung mga players niya, talagang platoon substitution. Oo. Binabalasa talaga ng gusto, no? Maganda yung play. But Legazpi couldn't finish with the board. Kasi kung makikita mo naman, partner, yung first, second unit halos pareho ng lakas eh. Tama. They can both sustain kung kahit sino mang ipasok. So, yun ang nakikita ko dito. Yun ang gagawin talaga nila all throughout the game. Pero titignan natin come second half kung talagang babalasahin niya pa yan. Oo. At kung ano yung magiging complexion ng ating Gallego Jr. missing.
And there goes Versales for the putback at na-foul siya doon sa taas. Kaya bibigyan ng 2 free throws itong si Versales. Tinawagan doon itong si Giselle Tarosa ng personal foul. Short yung unang tira nitong si Daryl Clark Versales. Same. Hindi in-adjust yung tira, no? Oo, partner, same result. Usually, pag ikaw yung nasa free throw line, pagka medyo malakas yung una, siyempre, hinahinaan mo ng konti. Tarosa will try to hit a 3. Wala pa rin, pero nandun si Brillo Yun for ang, the putback. yun ang story ngayon, partner. Walang ka-box out itong Katayngan, partner, on that play. Oo. So, dapat talagang kung gusto nilang makabalik, kaya mga ano na yan, scenarios dapat makuha nila. O naman yung depensa, medyo maluwang doon for Brillo. Parang hinayaan niya na tumira doon nung Hinihintay niya yung bangga, partner. hinihintay niya yung bump. Anyway, 38-46 po. 8 ang kalamangan nitong mga taga-Placer kontra dito sa mga unang nanalo sa ating liga. Ang Katayngan, nanalo sila kontra Kawayan kagabi sa ating opening match-up. By the way, Kawayan mapapalaban din mamaya sa ating third and final game ng ating Day 2 dito sa District 3 ng Ako Bicol Cup Masbate. And Andrina was called for a traveling violation for Placer. Kaya eto, nasa mga nakaputing ngayon ng bola. Kabalik na rin si Cinco Flores. Versales magpipik. Titira si Cinco Flores. Short pero nandun yung kanyang kampe. Kaya lang itong si Legazpi ay nakaapak na sa baseline. Oh, medyo Babahog in the middle. To Andrina. Almost making that last shot sa ating second quarter. And as we end the first half, we have 46 Placer, 38 for Katayngan. So, Coach, tingin mo ba makakahabol pa itong Katayngan dito sa Placer sa pagpasok ng ating second half? yes, partner, absolutely. 2 quarter pa yan. Just 8-point lead lang, partner, ang inahabol nitong mga taga-Katayngan. So, we'll see kung anong adjustments ang gagawin nila come second half, partner. Okay, so sige. Kaya mga kasurog, tutukan niyo po itong larong ito ha. Huwag kayong aalis. Kami po ay magbabalik. Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. At ito po ang Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Kisambuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan. Kita
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan. Mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Back to the ball game tayo dito sa ating day 2 ng Ako Bicol Cup Masbate. Ang tapatan ng Katayngan kontra Placer dito po sa loob ng Kawayan Municipal Plaza. And kasama niyo po kami, Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. And we are about to start our second quarter. Pero bago yan, pasadahan muna ng aking kapartner dito na si Coach Paul ang ating halftime statistics. Yes, partner, for our halftime stats, no, for these two teams, bench points for Team Katayngan, we have 12, and kumpara mo, partner, sa 25 points doon sa mga taga-Placer. Kung mapapansin mo, yun yung platoon substitution na ginagawa nila, no? Tama. Points in the paint, di nagkakalayo, partner, so maganda yung pasahan sa loob. 32 sa Katayngan, and 30 naman dito sa mga taga-Placer. Turnover, mas aalagaan ng mabuti ng mga taga-Katayngan yung bola, 6 turnovers compared mo sa 8 naman itong mga taga-Placer. Fast break points, pareho lang, partner. Pag may opportunity, they are running, talagang tumatakbo sila for that layup. And sa kabila naman, itong second chance points, that's why medyo nakabalik dito, partner, itong mga taga-Katayngan because of the second chance points sa kanilang binibilan. 13 kontra 8. So titingnan natin, partner, kung ano pang mangyayari this second half dito sa ating laro. So labanang Katayngan versus Placer. Medyo nakakaubos po dito ang Placer, but we'll never know kung ano mga adjustments na gagawin ito ng coach ng Katayngan. So tingnan na natin dito sa third quarter, partner, or the second half. 46-38 sa 8 po ang hinahabol dito ng mga Katayngan sa pagpasok natin sa ating second half. Again, ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa at malaking tulong din po siyempre si Congressman Jill Bongalon, isa sa mga representatives ng Ako Bicol Party List. And right now, mapupunta ang bola sa mga taga-Placer sa pagpasok natin dito sa second half. Alright, third quarter action. Ang mga nasa loob ay itong dalawang gwardiya ng Placer, si Endrida and si Gallego. Tarosa, Kabahog naman sa big guy, and itong si Brillo na may hawak ngayon ng bola. Binigay kay Tarosa mula sa side. Binago yung angle niya. So sabi niya, dito ako titira. At yun, successful naman itong si Giselle Tarosa hitting the first bucket dito sa ating third quarter. That's the 7 points nito ni Tarosa dito sa ating game, partner. So, abante naman ng 10 itong mga taga-Placer dito. Miss shot mula sa corner mula kay Galvez. At ito na ngayon ang mga taga-Placer. Meron ng mga opportunity para madagdagan pa ang kanilang kalamangan. Tarosa trying to hit another one. This time making it from the 3-point country. Grabe yun, Tarosa, partner. Opening frame pa lang nitong third quarter. Talagang nagko-contribute na ito sa kanyang team. Ay MVP yan sa Sesape 2022. Kaya dekalidad na player talaga yan. In the meantime, sabi ni Galvez, ako dekalidad na player din. Using the board on that sequence. 11 points na din ito, partner, dito sa ating game. Tama, Endrina now with the ball. Nakita si Brillo, but Brillo wasn't too ready for that high pass mula kay Endrina. That's para sa akin, it's a good entry pass na naman sana for kaya lang parang wala silang eye-to-eye contact on that passing Hindi lang ready doon si Brillo, partner, on that pass. Hindi niya nakita na papasa sa kanya si Endrina. Magandang pasahan din ang pinapakita nitong mga taga-Katayngan from ito si Legazpi ba to? Si number 7, no? Or si Gallego Jr. Gallego Jr. Dropping it to Versales, and now Versales nasa free throw line ngayon after getting fouled. Ayun, lobong-lobo yung tira at pasok na pasok. That's 3 puntos, partner, ni Versales dito sa ating game. So nag-contribute din kahit papano ang Versales, pero he missed the second shot. At ito na ngayon si Endrina acting as the point guard for Placer. Ginugulo ni Roel and Endrina to Tarosa. At ayun, nagkabuhol-buhol yung pasahan. Cinco Flores, nakita na nasa unahan si Gallego Jr. Pero naagaw yung bola. Brillo! Gusto sanang ibigay kay Kabahog, but Kabahog
dumaking doon sa bola. Kala niya may natao sa Oo. corner, partner. That's why hindi niya Tama. hinabol. Oo, kaya hinayaan niya yung pasa na lumagpas sa kanya. Kala niya may tao sa corner na papasan si Brillo. Cinco Flores gets it to Galvez. Galvez fakes at lumapit sa ring at nakakuha ng foul mula dito kay Cabahog. Galvez will shoot 2 free throws. Right now we have a Okay, partner, may report tayo mula kay Miss Mabel with yung Placer Mayor partner, Mr. Eusebio Duman Jr. Mabel, pasok. Thanks ka pa, Morgan and Coach Paul. Kasama nga natin ngayong nag-cheer sa Team Placer dito sa Kawayan Municipal Plaza ang kanilang mayor na si Eusebio Dumuran Jr. Good afternoon po, Mayor. Good afternoon din, ma'am. Ayan, Mayor, tanong ko lang po, do you consider po Ako Bicol Cup as one of the stepping stone of your local players to be discovered in the Bicol region? Unang-una po, magandang hapon po sa ating lahat. No? Kami na mga Masbateño medyo island, nandito kami sa isla ng Masbate. And then, ito yung I think this is the first time na nagkaroon ng Bicol, ng Ako Bicol Cup na nangyari dito na pinagbigyan kami ni Congressman Saldico at sa lahat ng mga staff sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat din sa inyo at ito yung pinakamagandang stepping stone ng ating mga players ng Masbate na ma-discover din sila, mabigyan ng pagkakataon na maipakita din yung galing nila. Baka pagdating ng panahon kung medyo swertehin at may talento, makapunta po sa ibang malaking basketball league ng Pilipinas. Yan, thank you, Mayor. Mayor, baka may mga message po kayo sa inyo mga players ngayon para mas lalong lumakas po ang kanilang loob. Ang message ko lang po sa mga players natin, gawin lang ang dapat na medyo sportsman lang din lagi. Matalo, tanggapin lang natin hanggang kaya lang ang ating ipakita para ma-challenge din yun at gagayahin ng mga youth natin sa basketball, sa mga fans din natin. Good luck din sa lahat ng mga team po dito sa Masbate. Ayan, good luck sa Team Placer. Mayor, baka may mga gusto po kayong i-shoutout. Batiin, go ahead po. Unang-una po ang aming pinakamamahal na governor, si Tony Ko. Aming vice governor na si Ma'am Olga Ko. Tapos dito kami sa 3rd District ng Masbate, yung congressman namin, si Congressman Tonton Ko, na very supportive sa lahat ng sports dito sa Masbate. Very supportive din sila. At nagpapasalamat din ako kay Congressman Saldico na hanggang dito sa kaduluduluhan ng Masbate po, sa bayan ng Placer, sa amin, kami lahat nag-i-enjoy sa naplano nyo na basketball league, Ako Bicol Cup, na nakarating din po sa aming lugar at kami po ay nabigyan ng pagkakataon na mag-enjoy din dito sa inyong naplanuhan. At maraming salamat din sa DCTV na nag-coverage nito na makikita din sa lahat ng aming mga constituents sa Placer ang live na laro ngayon. Ayan, thank you so much po, Mayor, and enjoy watching po. Ayan na muna ang latest dito sa courtside. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Maraming salamat, Miss Mabel Echegoyen, and of course, ang butihing mayor ng napapalabang na yun na Placer kontra dito sa Katayngan, Municipal Mayor Eusebio P. Dumuran Jr. Maraming salamat po, Mayor, sa mainit na pagtanggap ng Ako Bicol Cup dito po sa inyong probinsya. No? Okay, so sige, salamat po yan sa mga very supportive mayors ng ating Ako Bicol Cup Masbate. And of course, the Governor Tony Ko. Ayan, maraming salamat po. And balik tayo sa laro. 54-47 po ang score natin sa ngayon at 4:34 remaining. Nakakalamang pa rin po ang mga taga Placer, and right now nasa free throw line si Giselle Tarosa. Yes, partner, that's a good pass on part of Indrina on the cutting Tarosa on that play, partner. But again, kanina as we talked to Mayor, partner, yung action talaga medyo nag-pick up itong may mini runs itong ginawa nitong Katayngan. But again, sinagot naman ito ni Giselle Tarosa sa kabila pa. Ayan, so 9-point lead ngayon. Galvez, naghahanap na mapapasahan, itinira instead.
At kapos yung kanyang lean-in shot mula sa free throw line. Kaya mapupunta ang bola sa mga taga-Placer sa ating pagbabalik. And we have a timeout right now, Yes. Coach. Timeout, mga kataingan dito, partner. So, ceasefire muna daw kasi pag-uusapan nila kasi medyo lumalayo na naman itong mga taga-Placer dito. Kanina naibaba na nila yan sa I think 7 points right now, 9 points ulit. So, titingnan natin kung ano magiging adjustment nito ng mga taga-kataingan dito, partner. Ano sa tingin mo ang mas advantage itong koponan ng Katayngan kontra dito sa Placer? Nakikita ko yung Placer medyo mas organisado yung Yes, kanilang partner. or mas may sistema sila. Pero alam ko na ang Katayngan, hindi mananalo yan kagabi over Kawayan kung wala ring magandang or walang strengths yan. So as a coach, Coach Paul, ano ang sa tingin mo ang dapat nilang gamitin para makahabol na talaga at who knows, baka maipanalo pa nila ang larong ito. Yes, partner. So nakita ko, magbabase ako sa nakita ko kahapon, no, partner, yung magandang pasahan, yung magandang execution when it comes to transition, at yung talagang bright light sa kanila doon is itong si Cinco Flores. Nung magsimula na siyang mag-take over, partner, doon sa talagang pagmando sa kanyang mga teammates, ay talagang gumanda itong laro nito. At of course, Bergantin, kailangan siya magpakita dito, partner. Because sabi nga natin, he is the best player of that last game. So kailangan ipakita niya na talagang deserving siya dun sa spot na yun. At maging consistent of becoming at least one of the best players nitong Katayngan. Pero we had beautiful plays kanina. We had an alley-oop play for Tarosa. And nakabawi naman si Galvez on the other side. Pero this time, Kabahog committed a traveling violation malapit sa key or sa free throw line. At right now, it's Bergantin with the ball for Katayngan. And looking for a teammate, nakita si Galvez. And then sa free throw shot, a little fade away pero hindi pumasok. And right now, it's Endrina with the ball. Nakita si Tarosa. Tarosa will fire! Bang! Ayan, mukhang kampante-kampante na itong Tarosa in shooting those kind of shots mula sa labas. Take over mode na talaga ito si Tarosa dito, partner. At ayan, muntik nang maagaw for a possible fast break play. Pero nakabalik ang bola sa mga taga-Katayngan. And another platoon substitution, partner. Yung nga sinasabi natin, ito yung ginagawa dito nitong Placer, partner. Anong advantage ng kumbaga change 5? Ito kasi, partner, talagang pag gano'n ang ginawa mo, fresh legs talaga yung talagang papasok lahat. Ang buong squad. And sabi ko nga kanina, sa tingin ko pa lang dito sa lineup nitong Team Placer, partner, yung first unit and second unit kayang-kayang pantayan yung bawat isa, no? So talagang kahit sino equally naman talented with the first. So bibihira yung mga ganyang teams, partner, na ang first unit mo, second unit halos pareho kalakas. So and sabi nga natin, ito yung nakikita natin dito. So yun ang ginagawa ng coach. Siguro ito talaga yung game plan nila, partner, no? So and dun sa ang kagandahan noon, pag lima-lima yung talagang magkakasama, magkakaamuyan talaga sila dyan sa loob na yan. In the meantime, Valencia finds Escalano misses mula sa corner. Na-rebound nitong si Butuhan at walang nagawa si Galvez for that putback. Now it's Cinco Flores. Binigay naman sa ilalim. At nahirapan doon itong si Versales. Merong tawag ng referee. Merong foul. Kung mapansin mo din, partner, for Team Placer, no? Itong second unit, ito yung mas explosive kumpara mo dun sa first unit kasi you have these two guards at the likes of Palencia and Exceliano. So, yun ang sinasabi natin dito, partner. And you have the biggest guy on the floor na si Butuhan to take care of the boards. Kaya lang yun, mamatay sunog ang pinitawan nitong si Ruel Bergantin. Kailangan na talaga magpakita dito ng talagang so, 9 na puntos na lamang po ang hinahabol dito ng mga taga-Katayngan at 1 minute and 31 seconds. Napakagandang play mula kay Palencia to Castro. And eye in the sky play. Galvez now with the ball. Bergantin sizing the defense of Palencia. Binigay kay Galvez. Galvez fires and hits it. First three-pointer of Galvez.
tatlo for Team Katayngan, partner. 3 3-pointers for Team Katayngan on this game. Escalano setting the play. Butuhan. Binigay sa corner. Palencia fakes. Nakita sa ilalim si Castro. What a beautiful play! Yun ang nakikita kong advantage talaga nitong Placer. Maganda yung execution palagi nila ng team play nila. Anyway, when it comes naman to talent, hindi naman talaga din papahuli itong mga taga-Katayngan. Pero right now, eto na naman in transition ang mga taga-Placer. At itong si Castro ay nakakuha ng foul. It's a foul on Richard Galvez. And ayan, si Castro nag-a-adjust dahil medyo, sabi niya, nakasilaw. Makikita nga natin na ayan, so let's see kung maipapasok niya ito. Miss yung unang tira. Last 33 seconds of the third quarter. Malapit na po tayong pumasok sa fourth and final cue ng ating game. Pasok yung pangalawang tira ni Castro. And ikalawang puntos siya dito sa ating laro. And sabi nga natin, partner, talaga, kung makikita mo dito sa ating stat, very distributed yung points itong Placer, partner. That's why sabi ko, that's the team that is deadly, partner, yung mga ganyan. So sabi ko, first, second unit, kayang mag-produce, partner, dito sa ating game. In the meantime, Pepito launches a triple. Maganda yung unang bitaw ni Pepito dito sa actually yung kanyang unang 3-point attempt. Palencia, inilapit ang bola kay Castro. Halos the same spot for Castro. And the same result, partner. Same result. Pero i-ano natin, i-recognize natin yung playmaking nitong Palencia, no? Yes, partner. Talagang hinahanap niya yung open man niya dyan sa... And very composed. Kung makikita mo, hindi siya nagmamadali. Although, pag nakita mo siya, talagang na-open. Ititira niya na, pero mas may open. I-dish niya. So, yun ang magandang... Yung kasi yung purpose niya in, yung in dribbling and para ma-break yung, para ma-break yung defense. Gumalaw yung defense, magkaroon ng open man. At yun ang ginagawa niya all throughout this game. And, that's last 2 minutes ng third quarter, partner. Silang dalawa yung gumawa, itong Palencia and Castro. Yung una, yung Hollywood play, again, nakuha ni Palencia dito sa corner. He opted to drive, but again, dishes to Castro again, and dalawang beses nangyari yon, and that's a good thing for Coach Edsel, partner, na talagang kahit yung second unit niya nagko-contribute on this game. Tama. Sabi ko nga, equally talented and equally effective itong second squad. Na ang ginagawa nga nitong si Coach Edsel Vallena is platoon substitution. Okay, sino ba yung mga nangunguna sa ating scoring at sa ating statistics? Okay, partner. So for Team Katayngan, we have Fletcher Galvez, partner, with 20 points. At sa kabila, Giselle Terrosa with 18 points, partner. Yung mga big man ang talagang kumakana, Magandang pasa. And there goes Versales for the finish. Maganda yon mula kay Gallego Jr. So kailangan nila ng mga ganong klaseng plays. Yes, partner. Para mas makahabol na dito. 8-point lead ang kanilang hinahabol kontra dito sa mga taga-Placer. Double team itong si double team si Escalona. Butuhan, umikot, tumira, pasok! Nice play for Butuhan. Now Pepito will try another 3-point shot. Wala. Naandun ang kanyang kakampi si Versales, pero malakas yung kanyang reverse layup. Ito na naman si Castro. Binigay niya sa kanyang point guard na si Palencia. Palencia now setting the play. Binigay kay Castro, pero mukhang short yung kanyang pasa for Castro na agaw ni Versales. Now it's Cinco Flores nailing it. And that's a elbow jumper for Cinco Flores. Yes, and kailangan na to, partner. Talagang dapat magpakita na dito. Ito si Cinco Flores and ito si Bergantin. Because this is the fourth quarter already. Valencia mula sa corner, wala. Rebound, Bolano to Escalano. Escalano fakes. Hesitation, Bolano. Nasa labas, tumira. Almost making that one. Na-rebound ni Gallego Jr. Gallego Jr. Mabilis na bumaba pero nandun ang depensa ni Escalano.
Right now, number 11 guy is Cose. To Versales! Wala! At wala ring foul. Ito na, tumatakbo ang mga taga-Placer. Balik kay Escalano ang bola. Binigay kay Palencia sa corner. Butuhan almost losing it. Tumira ng 3! Kapos! Ayan, nag-agawan sa rebound itong si Castro at si Cinco Flores. Pero nakaapak yung paa ni Castro sa labas, kaya it will be Katayngan's basketball. So this is just an 8-point lead, partner, the Tama. part of Placer. This is anybody's ball game, coach. Yes, partner. Sabi nga natin, striking distance itong mga taga-Katayngan dito. Gallego Jr. trying to do a fancy pass. Oh, what a beautiful layup from that's number 77 guy, itong si Christian Palencia. Gonzalez gets a bump and a foul. 7 minutes and 29 seconds, 74-64. Sa foul ng Bologna. So, ipapasok muli itong si Galvez at si Bergantin for Cinco Flores and Cose. Papahingan muna dito, partner, si Cinco Flores. Tama. At again, sabi nga natin, ang pinasok itong ating kasurog player of the first game, si Bergantin, partner. Against Escalona. Bergantin dribbling with the left. Binigay kay Galvez. Galvez will fire and hit. Another 3-point shot. Yun ang maganda kay Galvez kasi big man siya pero meron din siyang tira sa Yes, labas. partner. And guess what, partner? 23 big points na itong si Galvez dito sa ating laro. Leading all the scorers sa Leading ating all the scorers. laro. Escalano. Oh. Merong nakita. That's an offensive foul, ano? Yes, Illegal pick. partner. Illegal pick on the part of Butuhan ata. Butuhan. Oo, butuhan. And may pagkakataon dito yung mga taga-Katayngan na mabawasan yung lead. They are just down by 7 right now, 67-74. Bergantin finds Galvez. Galvez will try to... Oh, that's... he was called for... what was that called? That's a double dribble. Double partner. dribble, oo. Valencia now. Binigyan ng screen ni Butuhan. Nakikita sa ilalim si Escalano. Escalano, nice move! Very wise play for Escalano. Hindi siya nagmadali. Pinatalo niya si Versales para magkaroon siya ng mas magandang tira. 9 points na ito si Escalano dito, partner, sa ating game. Oo. And that's a jump ball on the part of Escalano and Bergantin. So mapupunta ang bola dito sa mga taga-Placer. Oo, balik sa siya ang kalamangan nitong mga taga-Placer kontra dito sa Katayngan. Again, Katayngan is hoping to win another one. Hoping to have a second win dito sa ating liga. Ganda yung entry pass ni Palencia kay Cabahog, but Cabahog was fouled. So there's a blob on the part of Placer. There's an air play, partner, on their part. Oops! Merong offensive Plus, foul. sobra naman, partner, Oo. yung tulak nito ni Cabahog kay Versales. That's a good L play, partner, on their part. Hindi nakita si Butuan on that dive sa ilalim. Tama. And now, eto, may magkakaroon naman ng pagkakataon ng mga taga-Katayngan na tapyasan ng Kalamangan. Pepito. Walang clear shot mula sa tres. Dahil nandun si Valencia. Pero this time, nakatira siya. Kaya lang, hindi pumasok. Na-rebound ngayon ang mga naka-blue, ang mga taga-Placer. Now it's Castro with the ball. Against Bergantin. Binigay sa corner kay Escalano. Escalano hesitates. Binigay kay Butuhan. Oh, 3 seconds violation ang itinawag kay Cabahog. Medyo nababad siya doon ng konti sa painted area. Kaya was substitution. Papalitan si Pepito with by Legaspi.
5 minutes at 23 seconds remaining sa ating fourth quarter, partner. So medyo Balitan lang kasi ng score eh. So kailangan talagang magkaroon ng run dito yung mga taga-Katayngan. Yes, partner. Kung gusto nilang manalo dito. And almost, that's a start of the run na tinatawag natin. Kaya lang na-miss yun ni Legazpi. And right now, Palencia. Merong tangan ng bola. Castro. Good pass. That's a good pass, partner. Nice recognition. Mula kay Castro. Nasabi niya, hindi naman talaga ako 3-point shooter. Ibibigay ko na lang sa big man ko kay Kabahog na tamang-tama naman. Nagka-cut. Sa mga oras na yon. Versales finds a way to put it in para sa kanyang kupunan, Katayngan. Castro now. Sabi niya, sandali. Tayo ko yung mga kakampi ko. Mag-isa lang ako dito. Valencia. Tumira. Bakos. Kabahog. Nakakuha ng mga taga-Katayngan ngayon ng bola. Legazpi nahirapan, pero nakakuha ng foul. It's a foul on number 16, guys. That's Castro. Ayan, 4 minutes and 14 seconds na lang. Siyam ang kalamangan ng mga taga-Placer. Bergantin to Cinco Flores. Nasa corner, tumira si Galvez. Almost making that one. Andon si Legazpi to save the day. At nakakuha pa ng foul. So it's going to be a 3-point play opportunity for Katayngan. With Legazpi now on the floor. Or on the, behind the free throw line. Ito na, partner. Medyo nakakabalik na dito itong mga taga-Katayngan. Chance for Legazpi. But again, miss partner on that free throw. Failing to complete the 3-point play opportunity as Legazpi. Now Palencia directing the play for Placer. Binigay kay Tarosa na pumasok na din dito sa larong ito. It's been very... sinubukan talaga ni Castro na tumira sa tres. I think may tira din siya. Kaya lang di pumasok yung kanyang attempt. Kailangan capitalize ito, partner, ng mga taga-Katayngan dito. Bergantin, dinoble team. Nakita si Galvez now kay Cinco Flores ang bola. Cinco Flores ang hanap ng mapapasahan. 3 seconds violation. 3 seconds violation naman sa kampo naman ng mga taga-Katayngan. So, labas dito, partner, si Butuan. At babalik itong si Abrilio for Team Placer. At si Scarbo na daw, sabi ng mga taga-Katayngan. Because partner, ayun na nga, sabi nga natin. I think they will talk about their defensive stop on this play, partner. 3 minutes 27 seconds. Pito lamang ang kalamangan. Pito lang ang kalamangan. Very manageable yan, partner. So ito lang, kailangan na lang mag one stop dito. And then on the other end, kailangan nilang makabasket. And then play defense ulit sa kabila para makabalik sila dito, partner. So on the part of the Placer naman, they need to be very careful in securing the basketball. Yes, para masiguro na nila yung kanilang kapanalunan dito sa larong ito. Again, ito po ang Ako Bicol Cup Masbate, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. Siyempre, malaking tulong si Kong Jill Bongalon dito po sa atin. Tayo po ay napapanood sa ating mga social media platforms. Ako Bicol Online TV, Rep Saldico Facebook page, Ako Bicol Party List Facebook page, and siyempre pa sa ating YouTube channel. At meron din tayong sa TikTok. Castro with the ball. Inidepensa ni Versales. Now Palencia tumitingin ng mapapasahan. Nakita si Kabahog. Kabahog misses. Galvez may tanga na ngayon ng bola for Katayngan. Bergantin pinasa kay Cinco Flores. Nakagawa ng magkakampi Versales and Galvez. Miscommunication on the part of Versales and Galvez, partner. Halos magkasabay na papasok sana yung dalawa. Sayang yun. Good stop sana on their part, but the turnover naman sa kabila. So they need to stop this one. This attack from Tarosa. Tarosa now. Going strong to the hoop at binigay dito kay Brillo. Napaka-composed, partner. Ito ni Brillo on that drive. Tama. Parang napakadali lang sa kanya yung tirang yon. Galvez. Versales fakes.
Drops it to Legaspi. Legaspi misses. And now it's Placer's basketball. Brillo bringing it down. Binigay kay Palencia. Palencia now, nasa gitna. Nasa harap niya si Cinco Flores. Brillo with the screen. Palencia with dribbling with the left hand. Now it's Cabahog at the post. Cabahog. Binigay sa kabila. Tumira si Castro. Wala. Pero nakuha ni Cabahog ang bola. At nako, nahuli yung kanyang opensa na illegal. Offensive foul. Ang itinawag kay Cabahog. He was just trying to get a bump. Ano? Kaya lang medyo napalakas. Okay, 71-80. 9-point lead for Placer. Bergantin now with the ball. Less than a minute to go. Cinco Flores nails a three. That's a very needed three partner on the part of Cinco Flores. And that will cut the lead into 6 partner. Oo. Mabubuhayan doon ng mga taga-Katayngan. Cinco Flores bringing life back to this team with that 3-point shot made. Ayan. Ito. 1 minute 49 seconds remaining at ito nakikita natin sa screen yung kampo ng mga taga-Katayngan. Yung iba nagpapahinga, yung iba nag-uusap, yung iba naman nakikinig sa kanilang coach. Anim lang yan, partner. Oo, Anim lang yan. With 1 minute and 49 seconds remaining. Tama. Kaya napaka-importante talaga yung 3-point shot na binitawan ni Cinco Flores. Ito, kailangan nila dito, partner, ng isang stop for them. So again, get back on this game, partner. Pero tingnan natin kung ano ang drinon nito ni Coach Edsel for Team Placer, partner. Oo, tingnan natin. Masusubukan din yung composure nila dito kasi parang siyempre pag ganito na mas manipis na yung kanilang lead, parang sila na yung under pressure at this point in time, pero hindi natin yan nakikita dito kay Palencia. Parang relax lang siya at very composed. Castro binigay kay Brillo against Galvez. Brillo trying to penetrate sa baseline pero nabitawan ang bola at again there's a blob and L play again, partner. Valencia, Tarosa overshoots pero nandun si Brillo for the rebound. Possession pa rin nila. Brillo Seconds on the shot clock, partner. ayan, nangangalabaw, malakas din yung tira at good stop on the part of Team Katayngan, partner. Wala ng shot clock doon. At ngayon magkakaroon sila ng pagkakataon to cut the lead down to 3 or even 4. Oo, partner. Ang importante, matapisan nila yung Kalamangan dahil wala, pababa na yung oras natin. 1 minute and 20. Now Bergantin setting the play. Kapit po kayo. Ito na. Galvez will fire! Bang! Pasok! Ang tira ni Galvez! 3-point lead na lang! 80-77 at 1:06 remaining. Now Placer needs to retaliate. Titingnan natin kung anong gagawin ni Palencia. Palencia penetrates. Iniwan kay Tarosa ang bola. Brillo! Missing! Oh! What a miss! Rebound. And that for Katayngan for Bergantin. Samantalang miss shot naman at na-foul pa itong si Castro. Sayang yun on the part of Bergantin, no? Oo. Control niya na yung bola. But again, ito si Castro. Pakulit din Never give up on that play. Importante ang free throw ito. At alam yun ni Castro kaya walang sabit yun. Ito, kailangan natin ng jumper dito for both teams. Crucial yan, partner. Crucial free throws for Castro. It has been very vital para sa team na to. Oo, nung last 2 minutes, sabi ko nga, nung nakaraang quarter, talagang ito at si Palencia ang nagtimon doon sa last quarter na yun. Pasok yung dalawang tira, balik sa 5 ang Kalamangan at under a minute to go, 49 seconds. Grabe yung kapanghinayangan nitong si Bergantin doon sa possession na sana nila, no? Talagang inuulit-ulit niya eh. Nakuha ko na eh.
Sayang. Ganun talaga. Hindi mo rin talagang nandun lagi yung opposition, you get the rebound, nandun yung depensa o yung pagbawi ng kalaban. Hindi niya lang, wala lang siguro sa tamang posisyon to secure the ball. But again, partner, sabi nga natin, napakalayo pa nito. 49 seconds, 77 to 82. 5 lang ito, no? So, ang gagawin lang dito, make a basket and then on the other end, make a stop. So, manageable na manageable. Mag-o-off ba ng 3-point shot again itong mga taga-Katayngan dito sa tingin possession ko, na to? partner, sa tingin ko. But Kasi for okay me, naman yung 3-point shot nila di ba? But for me, I will just play. I will run my play. Kung 2 points, walang problema. Kung sasabihin ko naman sa players ko, kung open talaga yung 3-point na yan, why not, no? Basta wag natin pilitin. Because 2 points, tama. tapos 3 lang ang magiging lamang. Didepensa tayo. And there's a big chance pa rin naman na makabalik sa atin yung bola. Tama. So, whatever the opportunity brings, yun ang punuan nila. Yes. So, wag lang pilitin kasi medyo pag minadali yan, doon magkakaproblema itong mga taga-Katayngan dyan. Ayan. Chico Flores. Bergantin, malapit sa midcourt. He needs to be careful. The horns play, partner, on the part. Good pressure on the part of Galvez fires another 3! Yun lang, Muntik short. na! Pero na-rebound ni Brillo. There's a foul on the other end. Merong foul. Alas di ko na marinig yung mga... Pero good trap on the part of Team Placer. Trapping Bergantin. Kasi alam nila na talaga siya gagawa ng play na yon. Maganda yung depensa nila doon. Muntik na nga ma-steal ni Cabahog on that play, partner. Oo. Okay, so it's going But to be... wala pang penalty itong mga taga-Katayngan, partner. 31 seconds remaining sa So Rosa. kailangan nilang i-foul yan. Oo. Ayan nga, narinig kanita ni Versales. Wala pa din naman sa penalty, kaya okay lang din. Natapyasan ng konti yung game clock natin. 28 seconds remaining sa ating ball game. 21 seconds, so 7 ang diferensya. Sa shot clock at sa game clock. Merong whistle. Nagreklamo itong si Brillo sa referee. Sabi niya, naibigay ko na ba't tumawag ka pa rin ng foul? So penalty na dito itong mga taga-Katayngan. 2 free throws for Brillo. Yes. Pasok ang unang tira. This will seal the deal for Placer. Ayan, talagang sigurado siya sa pabanda niyang free throw. Kaya yun. Bergantinao. Nasa harapan si Castro. 17 seconds remaining in this ball game. Bergantin. Naghahanap ng mga shooter. Galvez. Pasok ang tira! May buhay pa ang mga taga-Katayngan. 70. Ayan. With Galvez making another 3. 4-point lead at 4.9 seconds remaining. Ano ba ang chance nito, coach? For Katayngan. Ito, partner, kaya na lang dito ng mga taga-Katayngan is talagang ma-steal yung bola na yun and makatira pa, no? But again, this is a 4-point lead. Wala naman tayong 4 points. So, slim yung chance, pero go for a steal. A quick 3-point will do and a quick 3-point and then after that, foul tayo. Okay, so, sige. gusto pa nila stretch, partner, yung game. That's a difficult task for... a quick 3-point, go for a steal muna bago yung foul. Go for a steal pag wala talaga, foul na lang. Tama. That's a daunting task for Katayngan at this point in time. Pero matindi itong si Galvez who's been leading all the scorers sa larong ito. Talagang bringing those kind of shots. If I'm not when they needed mistaken, it the partner, most. 29 big points na ito, si Galvez dito. I think talagang nagmatter yung pagiging late nila, partner. Yun na, isa din yan, partner, siguro.
So, siguro kung naka-warm up tong mga to. Oo. Magiging iba yung complexion. Volano, Valencia. So, wala na din. Wala na din. Okay, so that's it. Placer will be winning this one with a 4-point lead over Katayngan. So, 1-all na yung Katayngan dito. Matapos nilang manalo kagabi sa Kawayan. But Placer will have their first sweet victory dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. So, congratulations sa kupunan ng itong si Coach Edsel Baliena, ang kupunan ng Placer for winning their first game dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. As we take a look at some of the highlights, pag-usapan natin ano nga ba, bakit natalo dito yung Katayngan? Ano yung mga obvious reasons? Yes, partner. So, sabi nga natin, yung talagang yung pagiging late, no? Minsan, there's a big factor or effect kapag naglalaro kayo, no? Kasi sabi nga, yung warm-up talaga when it comes to physical sports like basketball, kailangan talagang malusin up ka. Kasi yung mga as an athlete, yung mga muscles natin medyo stiff yan, so kailangan ilusin mo. So to have a better performance. Physically, dapat parang ano din yan eh, 'di ba? Sasakyan. Kung gusto mo mag-long drive, kailangan mo siyang kailangan mo siyang i-kondisyon, no? So that's why yun ang ginagawa natin. Again, sabi nga natin, that's only a 4-point lead, partner. So may technical free throw kanina. So kung walang technical free throw, 3 lang yan, no? So may difference pa rin. But again, so talagang nagmatter yung pagiging late nila. So they have to take it as a lesson for itong game na to. And other teams dito po sa Ako Bicol Cup. Kasi ano po tayo, medyo strict po talaga tayo when it comes sa oras. Yes. Talagang kung ano yung oras na ibinigay, dapat 15 minutes or 20 minutes or even an hour, dapat nandun ka na para mas preparado ka. Physically, makapag-warm up ka, makapag-stretching ka, and mentally, magkaroon ka ng feel about the game. Ano yung magiging mindset mo as an individual player and as a team para magkaroon ng magandang impact when it comes to the game for the game time. Ano? And of course, sabi nga natin, great players talaga. Pag makita mo may laro yan, 30 minutes, 1 hour before the game, nandiyan na yan, nag-shooting yan. So they're feeling the court, they're feeling the field sa tira nila. So that's a big thing, partner, for basketball players to sabi nga natin, be on time lagi. Tama. So again, basta hinihintay na lang natin yung ating magiging kasurog player of the game, partner. But again, maraming salamat po. Nandito tayo, partner, sa Kawayan Municipal Plaza, dito sa Kawayan Masbate. Sa lahat po ng gusto pang humabol at manood, maglalaro ang inyong kupunan, ang Team Kawayan kontra sa Team Palanas, partner. So good luck sa kupunan ni Mayor Edgar Condor. So, sabi nga natin, ang kartada nila 0-1 kasi tinalo sila ng Katayngan kahapon. Yung ating opening game, partner. Mabawi yan siguro sa ngayon. But yung pinakita nila doon, napakaganda. No? Yung opening frame, napakaganda nung pinakita ng Kawayan doon. But again, sabi nga natin, mas talagang nagbunga yung ng Katayngan on that game. Yun naman ang hindi nagawa ngayon ng Katayngan na humabol dahil nga nalamangan sila kaagad ng double digits sa early goings ng game. Kaya yon, they fell short. Pero ganun pa man, nice game, good game on the part of Katayngan. Again, this league is brought to you, of course, by Ako Bicol Party List, partner, Rep Saldico, and of course, the men and women of Ako Bicol Party List, partner. Tama. And binobroadcast po ito ng INBC. Makikita nyo sa inyong mga screen sa right upper corner ay merong INBC. Ang ibig sabihin po niyan, Infinity Media Broadcasting Company. Yung mga bosses natin dyan, si Ma'am Russell Oreta, and yung technical head natin na si Christian Calleja. And of course, our Commissioner, Lloyd Rivera, the Assistant Commissioner, Pino Rivera. Hello po sa inyo, boss. Alam ko, nanonood sila ngayon. Sina Press Chard. Press Chard also.
yung Om Brothers. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Magandang hapon po. Oo, magandang hapon po sa inyo. Allow me also, batiin ko yung mga taga Kamsur din na nanonood. Back to basic basketball. Oy. And all, of course, yung Pag napunta ba ako doon, pwede ba akong makipagpapawi sa inyo? Oo, talagang automatic yun. Ano yun. And yung grupo ko din. Ano yung sa'yo, yung back, to basic basketball. Oo. Yung sa akin naman, yung RPG, yung Relocation Papawis Group. Dahil doon kami sa Anislag Relocation. Meron kaming mga kagrupo at regular nagpapapawis. Okay, so we're just waiting for our cue na iba to sa ating courtside reporter. I think it's going to be Jessa who will be having our Kasurog best player of the ball game. Sino kaya mga candidates? Nakita ko si Castro. Sa tingin ko, isang magandang candidate for the best or Kasurog best player of the game. And of course, Escalona partner, maganda din yung pinakita. And of course, itong si Kabahog. So maganda. Kung mapapansin mo, kung mapapansin mo, napaka well distributed ng points itong mga taga Placer dito. But again, titingnan natin kung sino pa rin. As you can see, some highlights. Ito, si Palencio, maganda din yung linaro dito. Sabi ko nga, napaka-compose na guard. And, tama. So, maganda ang pinakita dito ng mga taga-Placer. That's why they came up with a win. So, titingnan natin kung magtutuloy-tuloy yan in the next coming day. So, this is just our day 2 partner dito. So, again, magsama-sama po tayo again sa ating third game, Kawayan versus Palanas. But again, nakasama nyo dyan mamaya si Coach Paul Sepe pa rin at si Wally Jan Bancelier. So ako, off na muna ang inyong kapa Morgan at ibabato ko na ngayon kay Miss Jessa May Navales with our Kasurog best player of the ball game. All right, thank you so much, Kapa Morgan and Coach Paul. So now, here with me is the Kasurog player of the game from Team Placer, jersey number 12, Giselle Tarosa with 18 points. First of all, congratulations for being our Kasurog player of the game. How does it feel na naipanalo nyo yung first game nyo dito sa Ako Bicol Cup Masbate? Unang-una, nagpapasalamat muna ako kay Lord. Binigyan mo niya kami ng lakas na ipanalo itong game na to. Masaya. Kasi nakuha namin yung binigay ni coach na mga plays at unti-unti yung nagbubuo yung chemistry namin nasa team. Siyempre, masaya. Ayan, congratulations for winning this game. May gusto ka bang pasalamatan or i-shoutout sa mga taong nasa likod ng team nyo? Una-una, thank you kay Mayor na sumusuporta sa amin at sa team at sa coach namin and sumusuporta ng mga kaibigan namin dyan at sa pamilya ko. Alright, congratulations once again to our Kasurog player of the game, Giselle Tarosa from Team Placer. Kaya naman mga Kasurog, keep on tuning in sa aming official Facebook pages of Ako Bicol Cup, Ako Bicol Party List Facebook page, Ako Bicol Online TV, and Representative Zaldico. We are also on TikTok and YouTube via Ako Bicol Cup. At sabay-sabay nating pakaabangan ang last game for tonight sa pagitan ng Team Kawayan versus Palanas. This is Jesselina Balas, your courtside reporter.